Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel. Magandang buhay Pilipinas. Ito ang lulunod bayang balita. Doc Ancient Bruno Caire, Alien Specialist. Mabuhay Pilipinas, mabuhay. Magandang buhay Pilipinas, magandang buhay muli sumasa inyo ang programang Lingkod Bayan Balita na may pusong mapagkawang gawa sa mundo ng kalusugan, himalat katotohanan, kaligtasan, kapayapaan at kaunlaran. Ito ang inyong Lingkod Bayan, Doc Ancient Bruno Caire, Alien Specialist. Naglingkod Bayan para po sa ating lahat. Tungayan po natin at silipin muli ang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa sa ating pangkalusugang buhay. May kaunting po tayo, pasabalit sa mga nag-aral po ng medisina, no, sapagkat ito po ay medyo mainit na talakayan ukol sa sinasabi natin na natural stem cells na lumalaganap sa ating mundong ito na ginagalawan. Sana maunawaan po ng ibang nag-aral sapagkat ito po ay medyo supernatural and scientifical approach. Ano po, yung mga dimension po na narating ng inyong abang lingkod ukol po dito sa cells generation, no? Nagkakaroon po kasi ng magandang pag-aaral dito ang mga scientists natin, mga biologists, para po sa mga embryonic na talagang na-research ng ating pong mga matalinong dalubhasang scientifico. Scientist po yan, hindi po lang doktor yan at hindi lang po chemist. Ngunit ang nakasaad po sa natural study ng human anatomy po natin ay dapat po natin lingapin at maunawaan. Ano na po ba ang adult cells or stem cells? Ito po yung mga sinasabi ng mga dalubhasang naglagay sa libro ng karunungan na ito po ay matatagpuan sa mga various tissue natin throughout the body. Siyempre, marami po yan. Sa utak mo, sa bituka mo, sa cartilage, sa bone marrow mo. Marami pong pinagagalingan para po sila ay mag-specialize ang mga cells na to na ma-maintain ang kanyang specific function and their origin. Ano po, yung drugs na tinuringan na ito ay nakakatulong po. Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi po na-assurance at na-guarantee ng mga scientifico na maaring itong makatulong sapagkat we are still subject for aged, no? Mga kababayan. Ang importansya sa ganitong pag-aaral ng mediko ng regenerative medicine ay napaliwanag natin at ng mga dalubhasang doktor na nag-explore sila ng kanilang kakayanan para magkaroon ng naturalesa na stem cells sa ating katawan. At yan po nga yung ating binabanggit na kung saan matatagpuan ito sa ating utak, neural. Ano po, kung sa utak po tumama ang pag-aaral natin, kung paano ito mag-workout, yan ay autoimmune system pa rin po yan ang pinapanggalingan. Ano po, kaya po dapat natin malaman na mahalaga sa atin ay mapagbuklod ang lahat po ng pangyayari sa ating mga pag-aaral. So, yung isa po naman ay sa lining po ng bituka, ay yung stem cells, ay mahalaga rin po ninyo na malaman yan kung ano po ang dapat na inyong kakainin para masuportahan ang magkaroon po at preservative ng ganitong intestinal stem cells, no? Na matatagpuan sa lining po ng intestine natin. Responsible po to para ma-maintain ang ating healthy lifestyle ng bituka. Yan po ang importante. Kaya po dapat marinig ito ng mga tao. Ito, ano ba talaga ang example ng natural stem cells, no? Isa pong nakapaloob sa pag-aaral ay yung hematopoietic, no? Stem cells na sa bone marrow po yan, nag-generate sa blood vessel natin at platelets. Kaya po pag mababa ang platelets ng mga bata, nakagat ng mga lamok, yan, sinasaksak yan. So, yan din po yung naturalesa ng stem cells. Ay, ano po, Dok, ang
meron pa dyan na natural na talagang ginawa ng Diyos. Ay yung pong mesenchymal stem cells. Yan. Matatagpuan po yan nasa connective tissue natin. Kasama po yan sa bone marrow, cartilage, muscles, at saka sa fat cells po natin. Kaya po, may mga good cells tayo na dapat talagang ma-preserve and become healthy. And more healthier than ever, no? Para po ma-prevent natin yung anti-aging. At kung sa skin po natin, meron din po yung stem cells sa skin. So, differentiated po yan kung saan po sila originated. So, nag-maintain po sila ng pagkakaroon ng healthy functioning benefits sa ating katawan, no? Sa lahat po ng mga bone marrow, cartilage, at sa lahat po ng fat cells, no? So, sa skin din po, meron po tayo sa skin stem cells, no? At nag-regenerate nga po yung sinasabi ko ng pagiging flawless natin. Kahit po kayo matanda na, ang itsura po natin ay 30 years old. So, yung iba po naman na stem cells ay sa neural. Yan po sa utak natin, sa brain. So, nag-differentiate po sila para sa neuron cells natin ng utak. So, kung yan po ay pumapagitna, pumapaloob, ups and down. So, para po yung tsunami na nag-aalay po ng pag-maintenance ng good health natin. Pero mga kababayan, haba pong may araw at gabi, nandiyan po yung tinatawag natin na oxidative ng araw. No? Yung radiation po kasi niyan, gumagapang hanggang po sa ilaliman ng ating mga balat at mga buto. Dulot po yan, nagkakaroon po tayo ng mga wrinkles at pagkatanda. Ano? Yan, humihina po ang ating mga internal organ. Kaya po, kung kayo pupunta po sa mga dimension, sabi narating po namin, doon po walang gabi. Puro araw na lang. Kaya po, ang sikat ng araw doon ay hindi po yung umiinit na nagkakab sa ating buong katawan at nagkakaroon po ng sweating. Doon po ang init doon, talagang energized. Hindi lang parang solar, parang embryonic ang dating. Parang nagagamit natin yung inner mass ng ating stem cells. So, speaking of embryonic po, ito yung type of pluripotent na stem cells na matatagpuan po sa inner cells mass natin. Yung pong blastocyst natin, ano? So, ito po yung ginagamit po ng mga scientifico for our discovery of biological disease. So, ang ang huli ko pong discovery dito sa ating tungayan ay nagkaroon po ng failure ang ating scientist dito. Kaya po, they are still looking forward for capabilities of such any other therapies like our technique, the kiss of death. Because that is the inner core that we give embodied for the resisting and igniting of this, what we call, natural energy in the body. Yun po yung spleen, no? Nakasad po yan sa ating human anatomy philosophy. Kaya po pag yung spleen po ay activated, yung pong mahirap yun nagre-rejuvenate po yan at nagkakaroon po ng self-generation, nagre-renew ang ating mga cells at nare-repair nila lahat ng maintenance damages of our cells and blood vessel. Yun po ang trabaho ng spleen. Kaya po pag may namatay, yun po ang kailangan po turbonize natin, ignite natin yung ating spleen na yun. Yun po ang nagbibigay ng panibagong buhay sa mga dead cells natin, dead tissue. No? Hindi lang po yung cells na yan. May core na tinatawag. Hindi lang po yung pagkuha ng mga platelets, pagkuha po ng mga embryonic natin sa mga hayop, no? Sa mga itlog na sinasabi ng mga ibang dalubhasang doktor. Malapay, yan po yung nakukuha talaga sa ating katawan na mga tao, no? Human being, hindi po sa animal lang, no? Kaya po dapat malaman ng buong mundo ang mga sinasabing ito ng ating abang lingkod. Kasi po tayo, nag-travel po tayo in another world, no? Doon po talaga wala pong charging ang ginagawa ng mga kuryente, mga cellphone, wala po talaga. Walang gabi doon, no? Yung sa pinuntahan ko pong airspace na yon, talagang charging. Ang bibilis ng kilos. Parang kilos po ng orasan ng thunderstorm and lightning. Nakalimutan ko kung ilang 100 per miles per second yung travel po ng kanilang tower. Kaya po mahirap paniwalaan. Kaya po yung diet natin ng sperm cells ay atin pong dapat malaman. Yan po yung guarantee natin para po mag-create yung mga dividing creation ng cells natin. Yan po ay nagagawa ng mga embryonic
Ngunit kailangan po rin po na magkaroon ito ng balanced diet by eating of those minerals and proteins of vegetable and fruits. Kailangan po natin maprotektahan ang ating stem cells ng paggamit po ng natural remedies. So, Philippines, alam niyo yan, mga halaman. Oh, gracias.